Magandang umaga, Baguio. Magandang umaga, Pilipinas. Ito na naman ang inyong Manang Lucy sa programa nating Health Matters. With me, again, is our co-host, Doc Tong. Ano nga ba yung pag-uusapan natin this morning, Doc? Magandang umaga, Manang Lucy. And magandang topic po ngayon, itong upper respiratory tract infections. Kailangan natin kasi silang i-differentiate from infection po ito. Iba po ang allergy. Iba po yung nabanggit po natin kanina, acid reflux. So, napakahalaga po na we educate ating mga nakikinig, yung mga nanonood, ano po ang mga diferensya ng mga to. Kailangan din natin pala siyang i-differentiate from the lower respiratory tract infection. So, pag sinabi po nating upper respiratory tract infection, yan po yung mga infection na na-involve po yung ilong natin, yung sinuses, hanggang sa lalamunan. Kasi sa baba po niyan, tulad ng trachea, yung windpipe sa lungs, lower respiratory tract infection na rin po. So, yung mga pneumonia ba ay lower respiratory tract or Tama. upper? Pag sinabi po natin pneumonia, kuwan po yan, lower respiratory tract infection. Sa ENT po, upper respiratory tract infection. So, ano nga ba, Doc, yung common upper respiratory tract infections na yan? Pag sinabi nating upper respiratory tract infection, pinaka-common po dyan yung common colds. Yeah, And sipon. So, may sipon. Uh-huh. Siyempre, meron din po dyan yung tonsillitis, pharyngitis. So, ibig sabihin, masakit lumunok. Meron din pong laryngitis or namamaos yung mga boses nila. Yun po yung mga common na symptoms. At pag sinabi po nating bacterial infection, minsan di sila makakain, may lagnat, yung mga common symptoms. And sa amin po sa ENT, we have to differentiate it kasi magkakaiba yung treatment nila. Ano kasi yan Doc, kung minsan hindi mo na alam kung allergy yan o ano, kasi yung iba tuwing umaga, hinahatching at inuubo at may sipon. So, how does one differentiate it, Doc? Sa symptoms pa lang. Opo. Tama po ng Lucy. Sa mga symptoms po kasi pare-pareha siya. Alright. So, mahirap pala na. Mahirap Oo. i-differentiate. Oo. So, part of the clinical consultation or clinic visit is kailangan natin mag-history taking and physical examination. Importante po kasi dito tinatanong namin is yung timing. Pag sinabi po nating allergy Manang Lucy, baka all year round yan, may sipon. Tapos At, tuwing umaga. Every day, every morning. Nag-a-atching yan, may sneezing, makati yung mata, makati yung ilong. Pero pag infection po, usually ang sasabihin lang po na ating mga pasyente ay, Doc, last week lang. Or 3 days ago lang. In contrast to allergy po. Minsan perennial yan or seasonal or all year round silang may symptoms. Pag infection kasi usually ilang days pa lang. So, isang importanteng symptoms po yun. Yung timing. Umaga lang po ba yan? Pero pag buong araw, baka infection po yun. So, we have to differentiate. Aside from that, kailangan din namin silipin yung loob ng ilong or lalamunan. Pag infection is it always accompanied by fever? Magandang part po ng history taking yung lagnat. Kasi po pag allergy po, walang lagnat. Pero pag infection po, kailangan din po natin i-differentiate. Bacterial infection po ba to or viral infection? Usually, pag bacteria po, tama po kayo. May lagnat po yan. And if it's a viral infection po, usually wala. Walang lagnat. In terms of, kunyari may sipon ho, yung consistency po, yung itsura ng sipon. Usually kasi, sabi nila, kailangan ka nang mag-antibiotic pag iba na yung kulay. May Tama. ganun ho ba, Doc? Mahalaga sa amin yung itsura nung sipon, itsura nung plema. So sa amin pong ENT, kailangan natin silipin yung loob ng ilong. Usually po kapag allergy lang yan, very clear yung sipon. Pero kapag rhinitis or sinusitis na po yan, nagkakaroon po ng color yan. Usually yellowish po siya or greenish or minsan may pagka-brownish pa. Ibig sabihin, infection na po yun. Minsan po viral infection kasi clear din eh. So, importante yung history taking pa rin. So, tama po kayo, pag medyo yellowish na, naninilaw na, baka bacterial infection na po yan. So, iba rin treatment namin doon. Something to do with the smell, Doc. Pag sa sa mga pasyente po na may mga lower respiratory tract infection, minsan hindi nila naiuubo eh. So, minsan naaamoy po ng doktor yan. Upper respiratory tract infection naman, hindi namin na masyadong naamoy po yun. Pero yung pasyente mismo ang nakakaamoy nun. So, sinishare na lang po nila sa doktor kung ano yung amoy. Minsan po may ibang lasa. Sabihin nila may lasang parang kalawang.
Pero oo. dugo po pala yun. But that's coming from the lower. Karamihan po ng Sa Lucy lower. sa lower respiratory tract infection yung phlegm. Minsan di nila maiubo. Pag sipon po kasi minsan wala naman naamoy yung doktor. Usually yung pasyente po yung nakakaamoy po nun. Oo. Pero Dok, kung may upper respiratory tract infection tayo, may naapektuhan din ba ang ears? Pag may sipon, lalo na pag tumagal po yan ng mahigit 3 to 5 days hanggang 7 araw, ayan po, bumabara po yung eustachian tube. Eustachian tube, yan po yung connection ng tenga sa ilong. Yan din po yung nag-open close kapag lumulunok tayo, kapag humihikab. Tama po kayo, kapag may sipon tayo, nagbabara po yan, namamaga. Kaya minsan, Hindi ka makarinig din. muffled po yung pandinig, parang may echo. Para kang nasa loob ng shell or may nasa loob ka ng drum. Apektado po talaga ang tenga kapag may sipon, lalo na itong mga upper respiratory tract infection, especially sinusitis. Yung sinusitis po na nabanggit nyo lang din, Doc? Usually po, paano yung treatment dyan? Is it necessarily na kailangang operahan ang sinusitis? Or pwede rin bang daanin sa oral medication? Initially po, pag mga less than 7 days po, ang label naman namin doon ay rhinitis pa lang. Nag-progression pala yan? Opo, Oo. para siyang spectrum po. Depende po sa time. Pag rhinitis naman po, basta po maayos naman po yung pag-inom ninyo ng tubig, well-hydrated po kayo, nutritious yung pagkain na kinakain nyo, mahaba yung tulog nyo, gaganda yung immune system. So within that span of 3 to 5 days, gagaling din naman yan. No need po ng antibiotics kasi usually viral infection lang naman. Pero tulad po na nabanggit po ninyo, sinusitis, pag mahigit 7 days na po yan, nagsisimula na kami mag-antibiotics po dyan. Less than that, wala po. Oo. But I've heard cases din, Doc, of getting operated for their sinuses. At the other side of the spectrum po is the acute rhinitis. Sa dulo po nun, syempre may subacute, tsaka may chronic. Yung mahigit 3 buwan na. Usually, ito po yung mga, barado na po yung ilong, wala nang maamoy, may nasal polyps na sila. Nasal polyp po kasi, pag sisilipin namin yung ilong, may nakabara po doon. So, binigrade po namin ng grade 1, 2, 3. So, pag mga grade 3 na po yan, mandatory na po na kailangan alisin yung nasal polyp. Pag grade 1 lang naman po, minsan nasal spray lang, gano'n. Yung nasal spray shrinks the polyp or? Yes po, we prescribe nasal sprays. These are, ano po ito, Lucy, mga nasal steroids. So, minomonitor po rin yun. So, hopefully, lumiit. Kung pwede mawala, mas maganda. Mas maganda. Dok, pero yung kasi, yung impact, pag may polyps, hindi ho tayo masyadong nakakaamoy at nakakahinga, ganun ho ba? Tama po, barado po yung ilong. Okay. Kaya dapat alisin. Tsaka, ang hirap din huminga kapag natutulog. Tsaka discomfort, Grabe ang discomfort. So, babagsak yung quality of life. May snoring. So, poor yung sleep quality. So, ang daming komplikasyon ng ilong pa lang po yung usapan. Doc, yung polyp po na yan, from a non-doctor, may naririnig akong sleep apnea na related to snoring. Di ho ba, Doc? Yes. Has it something to do with those polyps in the nose? Isang komplikasyon, isang medical problem po na medyo nagiging common po is yung sleep apnea. Any obstruction po sa daanan ng hangin pag natutulog may cause sleep apnea. So, humihinto yung paghinga habang natutulog. Nasal polyps po, nag-obstruct po yan sa daanan ng hangin. So, pwedeng magkaroon ng sleep apnea. Na ang manifestation ay snoring, Doc? Snoring po or ano po nga ng Lucy, humihinto minsan yung paghinga nila habang natutulog, which is ang daming komplikasyon. So, yung sleep apnea, if I got it right, is when the breathing stops during sleep. Tapos, ang snoring naman ay not necessarily connected sa sleep apnea. Opo. Pwedeng may blockade lang sa nose. Pwede ba yun, Doc? Yung snoring po kasi halos lahat naman yata ng tao. Nag-snore. Pero yung the intensity of the sound. Maliban na Diba? lang kung Parang yung iba, hindi na makatulog yung katabi mo, di ba? Or yung naririnig na ng kapitbahay, medyo kailangan ng ma-check up ng doktor yan. Pero kapag normally naman we sleep kasi kapag nakahiga po tayo, na-relax po yung buong lalamunan, nahuhulog yung dila. So, naradaanan ng hangin yan, nagva-vibrate. Yun yung tinatawag nating humihilik siya. Okay. Pero pag nasal polyp po or mataba,
yung lalamunan or minsan nahuhulog yung panga pag natutulog. Yan, part na rin po ng pwedeng i-label na baka may sleep apnea po siya. May mga doktor po dito sa Baguio to check on those problems. Okay. So it's Soon. not an ENT? It's still an ENT problem. I Soon see. we'll invite po these doctors din. Sige, one time, Doc, in our next episode. Yes. So, maliban po dyan sa mga nabanggit po nating upper respiratory tract infection po, ano pa ho ba yung iba, Doc? Meron din po tayong tinatawag na tonsillitis, meron din yung pharyngitis, tsaka laryngitis. Okay. And those teeth, maraming teeth. Dermatitis. Ano ho ba yung mga causes nun? Pag we label tonsillitis po, dapat po may lagnat yan. Tapos okay. masakit lumunok. Tsaka minsan may bukol dito na masakit. Common din yan sa mga kids. Usually bacterial na po yan. Kasi may lagnat okay. na po siya. So, nothing to do with pag-iinom ng malamig na tubig, di ba? Usually sa Ice cream. yung mga lola-lola natin ay uminom ka kasi ng malamig na tubig. Tingnan mo, na tonsillitis ka tuloy. Or So, nag-ice cream. nag-ice cream. Kaya pagbabawalan ka niyan ngayon. Doc, so it's bacterial pala. Bacterial infection po tonsillitis. Meron din po kasi yung virus na wala namang lagnat, masakit lang lumunok, wala namang kulani. Baka viral pharyngitis lang po yan. Yung mga ganyan naman po, kailangan makita, kailangan silipin, kailangan ipakwento mo sa pasyente kailan pa nagsimula, ano pang ibang nararamdaman para ma-differentiate po. Tulad po nabanggit po ninyo, yung tonsillitis, pag mahigit 3 to 5 times a year na po yan, kailangang alisin. Parang nagiging almost chronic, Doc? Is that what you call it? Tama po. Pag chronic, recurrent tonsillitis na po yan, nire-recommenda na po natin yung tonsillectomy. Kailangan na po siyang alisin kasi nga pwedeng damay yung heart or the rheumatic heart disease. Yeah, that's what I heard earlier on na mga history ng may rheumatic heart. They trace it back to a long-term tonsillitis. So, bantayan po natin yan. Ano po, mga kasamahan na nanonood dyan. It can just be a simple tonsillitis na hindi natin, kuminsan nga, pinagbabawalan ka pang uminom ng malamig at bawal kumain ng ice cream. Maling-mali pala, Doc, So, we can still continue with that because actually it's bacterial or viral? Both. Both. Pwedeng So, virus or bacteria. Oo. Na kailangan ng proper na gamutan na kung napabayaan pala ay pwedeng makaapekto ng other parts ng ating katawan, particularly sa ating puso. Tama po. So, what about laryngitis, Doc? Sa laryngitis naman po, it's also medyo common din na upper respiratory tract infection. Usually, ang mga symptoms naman po ito ay namamaos yung boses. Karamihan mga pasyente naman natin namamaos yung boses 2-3 days. Tapos, kahit walang gamot, di go back to normal voice. Pero iba po, matagal, umaabot na mahigit 1 linggo. Yun naman ang mga pasyente na kailangang silipin yung lalamunan kasi pwede magkaroon ng vocal cord polyp or baka pag tumagal pa may ilang buwan, 3 buwan, 2 months, baka may tumor na po. Throat cancer naman po yung ibang pasyente. Doc, yung laryngitis na yan, kasi for people who depend so much on their voice, lalo na yung, kunyari, mga singers, mga performing artists na ang kanilang boses ay napakahalaga. Is it something they develop? Or is it something that, as you said, it could be bacterial or viral? Yun ang cause ng kanilang pagkakaroon ng laryngitis? Or they are more prone because they use their their voice more than your regular community resident there? Tama po kayo. Tama, part po ng ENT practice is the care of the professional voice. So, tama po, may mga singers po tayo, teachers, lawyers. So, people who use their voice sa work. So, meron po tayong voice abuse. Papagod din po yung boses. So, pag ganyan po yung mga trabaho, dapat inaalagaan yung boses. Pinapa-check up, minomonitor, sinisilip po yan. We have endoscopes to use sa clinic para makita kung ano itsura ng voice. Voice abuse po, ma'am, tama po, pag laging ginagamit yung boses, nagkakaroon ng vocal cord nodules, vocal cord polyps. Small kids, ma'am, mga sumisigaw, naglalaro, minsan nagkakaroon din sila ng vocal cord nodules. Namamaos yung mga bata. Oo, kasi Pag nagsisigawan, pag naglalaro. excited silang naglalaro Ilang decibels yung kanilang... Namamaos sila after. Oo. So, baka may vocal cord nodules na ngayon. Oh. But these are not So, infections.
Pag may nodules naman, pwede ring pagsimulan ng cancer ba yun, Doc? Tama po kayo. Vocal cord tumors po usually, iba yung itsura eh. Vocal cord nodules usually left and right involved. Vocal cord polyps minsan one-sided lang. At obvious naman yung itsura. Pero pag vocal cord tumors po, talagang makikita mo talaga iba yung itsura. Very important po is the history of smoking, alcoholic, drinker po ba siya, and then babalik ulit tayo sa genetics. So malaki yung risk talaga ng throat cancer pag meron kanyan. In the family. And then yung HPV po, yung human papilloma virus. Non-smoker, non-alcoholic drinker, tapos hindi naman siya gumagamit masyado ng boses, but they get this cancer. Baka po HPV yung dahilan ng voice tumor or throat cancer nila. Yeah, talking about HPV, yung warts, Same. which is very common. Sa skin natin nakikita yung HPV na yan. But I never imagined it to infect or affect an organ that is inside your body. Like, Doc, yung ano ba, how close is the larynx to the skin? Kapag may nodules ba yan? Is it like the goiter na may manifestations? May umbok din ba sa lalamunan? Lucy, pag goiter naman, nakikita naman natin, ano? Oo. Tuwing lumulunok, tumaakyat yan. Oo. Mas visible siya. Kitang-kita talaga. Oo. Pero Compared kapag to larynx or nasa loob ng voice box, hindi natin siya nakikita. Oh. Pero nakikita mo yung pasyente, mahirap lumunok, namamaos, or minsan hirap huminga. So baka nasa nasa loob ng voice box nila. Yan. Sinisilip po namin yan using endoscopes. Yeah. Interesting, going back to the HPV. How does it enter an organ like the larynx? Part po ng history taking namin is syempre sexual history. Oh, So, minsan okay. it's sexually transmitted. So, pwede po yun na isang reason na pwede namin isipin na non-smoker naman siya. Hindi naman siya alcoholic. Wala naman sa family history nila. Baka HPV ang cause. Yeah. Then we dig deeper sa kanilang history, ay malalaman mo, baka meron po. In terms of manifestations kunyari sa laryngitis na yan, nadi-differentiate nyo ba from the manifestation kung anong naging cause niya, or they all manifest the same symptoms regardless of kung anong nag-cause ng infection na yon? Yun po yung magandang challenge sa ENT practice. Pare-parehas po yung symptoms. So kaya kailangan mong tanungin, Oo. smoker ka ba? Or Drinker ka ba? drinker ka ba? Singer ka ba? Pagdating sa pamamaos ng boses, ang dami namin kailangan tanungin. Kailangan din namin silang silipin. We do the endoscopy. Saan bang lugar? Minsan po kung yung lugar pa lang nung bukol, malalaman na nung ENT doctor, most likely polyp po ito, most likely vocal cord nodule po ito, most likely cancer po ito. So, silip yun. Minsan binabiopsy po namin. In terms of prognosis, Doc, kasi maraming diseases nga sa upper respiratory tract. Yung throat cancer, yan ho ba ay mabilis hong mag-advance? Or kasi yung thyroid cancer, medyo mabagal compared to other forms of cancer. How does it compare with cancer of the throat? Sa laryngeal cancer or throat cancer or sabi naman voice cancer, nasa loob po kasi ito ng cartilage. So, minsan, medyo delayed yung pagda-diagnose namin. Usually, symptoms lang. Pwedeng mahirap lumunok, paos, namamaos yung boses, or hirap huminga. Pag vocal cord tumors po, paos sila agad eh. So madaling kita agad. malaman. Oo. Pero yung hirap huminga, mahirap lumunok, minsan nade-delay po eh. Kasi akala nila pharyngitis lang. Yung pala bukol na. Early sign siya ng cancer, yung hirap lumunok, sabi po namin. May sinasabi ring voice catch. Hirap magsalita. Is that a manifestation of cancer of the larynx or laryngitis? Kasi I know somebody may voice catch eh. Pero prior to that, he had the normal speaking voice. Meron din po kasi mga voice disorders na baka neurologic. So sa nerve. Baka sa nerve or minsan sa brain po. Okay. So, minsan po may mga pasyente po tayo na na-stroke. Ang tinamaan sa brain, yung center ng voice. So, pag sisilipin mo, normal. Hindi lang gumagalaw yung isa. Yung pala may kwento siya na na-stroke po ako noon 6 years ago.
So, pwedeng na-stroke din. So, tama po kayo, baka neurologic po. Oh. So, nothing to do with viral infection Wala or bacterial. Meron din po yung Okay. acid reflux. So, very common din sa throat po. Ay, oo. Kagaya ng Acid mga reflux. matatandang kagaya ko dyan. Hindi ho yan upper respiratory tract infection and will not require antibiotics or anything. Wala. Ibang gamot. Oo, Kaya iba-iba importante naman. po Oo. yung history taking kasi pag sinabi pong acid reflux, obviously hindi po siya infection. Acid reflux po, inuubo, dry cough, namamaos. Tapos po parang meron pong may nakaharang sa lalamunan. Tawag namin doon globus. Ayan. Most likely po acid reflux po yun. And they are not treated with antibiotics. So, iba yung gamutan nun. So, kailangan po talagang makita. Mas sa digestive system, Doc? Yes. Doc, when you mentioned globus, is that a growth or something? Ano yung globus? Pag sinabi po namin globus, it's a subjective feeling of having a lump inside the throat. But there's no actual lump. Opo, pag sinilip mo po ng Lucy, wala kang makikita. Really? Oo. Parang may nakaganon. Parang may Parang may nakaharang doon. So, sa mga elderly na kagaya ko, when you experience this, siguro patingin tayo, magpatulong tayo sa ating mga doktor na nag-specialize sa ating digestive system, Yes. Hindi po sa ating ENT. Or oo. ENT. So, what else, Doc? Epiglottitis. Ayan. Ito na po yung Parang ngayon ko lang narinig yan, Doc. Epiglottitis. Ano ba yan? Pag sinabi po natin epiglottitis, yung epiglottis, ito po yung pag lumulunok ka, siya po yung nagsasara na gano'n para hindi ka mag-choke. Oh. Kaya lang minsan namamagayan, tinatamaan ng bacterial infection, kaya hirap huminga yung mga pasyente dahil lang sa infection. So, isang emergency na ginagawa na po namin dyan is binubutasan na po muna temporarily yung airway dito sa baba habang pinapagaling yung infection sa taas. So, epiglottitis po. So, naka-confine sila, naka-antibiotic sila to their naka-dextrose, stronger yung mga gamot nila. Yun po yung isang upper respiratory tract infection na dapat hindi nagyayari sa atin. So, given those potential complications, Doc, how can they keep their throat healthy? Prevention is better and cheaper Yeah, than cure. oo. Well, dapat po well-hydrated po tayo. Nutritious ang food. Tulad ng banggit ko kanina, dapat longer po yung sleep. Doon ka na makaka-recover eh. And then, minsan yung food preference. Kung acid reflux man yan, edi bawasan po natin yung mga pagkain na maaasim. Syempre po, andyan din po yung lifestyle. If you're under stress, syempre exposed din sa acid yung lalamunan. Syempre smoking and alcoholic beverage drinking, part na rin po yun. So, marami po tayong kailangang isakripisyo para maging malusog tayo. Healthy lifestyle, dapat tayong lahat dyan. At Doc, I noticed hydration talaga. Water. Na kailangan po nating ugaliin na laging umiinom ng tubig ko, ha? Baka naman umiinom ng soda o soft drinks. So, aside from drinking, longer sleep. May problema dyan ng elderly eh. Kasi, bakit nga ba ang elderly may sleep shorter time during the night? Madilim pa, gising na ang mga elders natin. How do we improve sleep, Doc? Sa elderly, shorter daw yung sleep requirements. Sa babies, almost Longer. all day. Oo. So, may tinatawag po tayong sleep hygiene. Oh, So, that's new. when you Oo. enter the bedroom, it's for sleeping. So, dapat wala masyado. No gadgets, ha? No gadgets. Sabi nga po, yung internet, yan po yung isa sa mga kalaban ng sleep. May mga sleep doctors po tayo. Magandang topic din po yan soon. Ayan. Maganda. So, abangan nyo. One of these days, ha? 6 to 8 hours ang requirement. Pero karamihan po sa ating mga nagtatrabaho, mga estudyante, mga negosyante po, mga 4-5 hours lang yung Yeah. sleep. So, I think 5 sa akin. Naka 5 hours na ako, mulat na ako. so dapat longer. Yung longer and quality naman po yung sleep. Pagtulog na yan. Kasi that's the only time our body is able to recover. Yes. Doc? Doc, going back to those infections, laryngitis, tonsillitis, pharyngitis, sinusitis, do you see a trend in the demographics? Like, kunyari sa age at saka sa gender? Pag sinabi po nating infection, so anybody can get it. Kung maalala niyo po nung COVID pandemic na nasa bahay lahat, Oo. wala masyado nagkakasakit.
Pero nung nag-open po ulit, because of socialization or closer yung communication, we work again sa isang closed na space. So, nandyan na naman si infection. Pero kung mapapansin nyo po, kasi marami po nagbabantay ng may sakit, di po ba? Na infection. Pero hindi naman sila natatama ng sakit. So, pag maganda po yung immune system, hindi mo naman makukuha yung infection eh. So, may malaking bagay pa rin po yung genetic makeup, yung immune system ng tao. Kung madali ka bang kapitan ng sakit or hindi. Anybody can get it. Any age or any gender, any male or female, pwedeng tamaan po. So, no gender determinants, nor no demographic determinants po yung mga sakit na yan. So, Kahit po yung malamig po ba yung panahon? oh yeah. Kasi sa atin, taglamig na naman, tag-ulan, uso na naman ng sipon at trangkaso, di ba? Does it have anything to do with the weather conditions? Siguro may factor, pero hindi siya yung main direct cause ng sipon. Sa ibang bansa, mas malamig po yung panahon nila, pero lesser yung prevalence and incidence ng kanilang mga upper respiratory tract infection. So, kasama na rin po dyan yung cleanliness, syempre hygiene. So, lahat po yun, multifactorial po yung pagkakaroon ng infection. Tayo kasi ang Filipinos, medyo close po yata ang culture natin, Ibig sabihin, mas magaling tayo makipag-socialize, mahilig tayo makipagkwentuhan, unlike Tapos other pag countries. nagmi-meet up, may hug pa, may beso-beso pa, di ba? Mas close contact po yan. So, mas madaling mahawa, parang ganyan. Kung carrier ka. Oo. Yes. Oo. Ano pa yung pwede nating i-link sa upper respiratory tract infections, Doc? Sa perspective po ng isang doktor, dapat mas ma-separate namin kung allergy po ba yan, non-infectious po ba yan, kasi magkakaiba po yung treatment. Marami po tayong nakukuha ang pasyente na naggamot na dahil kay Dr. Google. Yun din yung mahirap. Kailangan namin i-educate yung pasyente na dapat ganito po yung gamot ninyo. Or minsan ginagawang as needed yung antibiotics. Na Hindi alam, dapat 7 days. 7 days or 3 days or 10 days. So minsan Dok, uminom po ako ng amoxicillin kahapon, isang tabletan. Yung mga ganyan po. So, andun din po yung... Tapos kung okay na siya, stop na. Titigil na. Usually, pag viral infection, lang naman po, conservative treatment or observation. Minsan, pain reliever lang. Pwede na. Kung masakit yung paglunok. Oo. Pero okay sa ordinary tao po kasi, hindi niya alam kung bacterial or viral. Oo. So, the best option pa rin is to see a professional doctor na titingin talaga na kung minsan kasi may mga simptomas tayong nararamdaman na kung sa Ilocano, ialing-aling tayo kasi we think it's just simple cold that will go away by itself. But kaya siguro, Doc, can we give them what to look out for? When to see a doctor? Para po sa prevention po ng ating mga upper respiratory tract infection, minsan kung hindi po gumagaling ang inyong ubo, nagkaroon po kayo ng pamamaos, may sipon, mahirap lumunok, mahigit 24 to 48 hours, siguro mas maganda na pong magpa-check up na po kayo. Para mas maaga po yung lunas, diba? Mas madali pong gamutin pag early detection po kasi. Totoo po naman, karamihan po ng ganitong infection nawawala din naman after 72 hours, pero maganda na yung maunahan. Nagkakaproblema po kasi kami Manang Lucy yung 1 week na, Doc. 2 weeks na. Doon kami nahihirapang gamutin yung mga ganito sakit. Nalilate na tayo. Nagkalat na rin yung infection niya. So, may ibang symptoms na. Oo. Yeah. So, ganun po yung nangyayari sa practice. Sa ating mga kasamahan dyan, mga kababayan, at mga kapatid na nanonood sa ating programa ngayon. Kuminsan kasi ang ating upper respiratory tract or ating mga simptomas na nararamdaman na patungkol dito sa kalusugan ng ating ano nga bang Tagalog ng upper respiratory tract? Sa ating ilong at lalamunan? Oo, ating ilong at lalamunan. Ay kuminsan isip natin ay simpleng bagay yan. Pero ang sabi nga ni Doc, may mga simptomas dapat tayong binabantayan kasi nga iba-iba ating pagkaroon ng sakit sa ilong at saka sa lalamunan. At nakikita natin na huwag na nating patagalin ng 2 linggo. Kahit na kayo'y umiinom ng tama, di ba? Sabi nga ni Doc, kailangan tayong mag-hydrate. At kayo'y may tamang pahinga, nakakatulog kayo ng maayos.
at nakakakain kayo ng maayos din, kailangan na po tayong bumisita. Di ba, Doc? Tama po yan. So, si Doc ay nasa BGH or Baguio General Hospital at Medical Center. May araw-araw po dong OPD or Outpatient. out of patient clinic nila na andun ho yung mga specialista sa larangan na ito. Pwede ho tayong magpunta doon. At kung tayo naman ay mas malapit sa town, may marami rin ho tayong private clinics kagaya ng Notre Dame. Pag MWF po, andyan po si Doc sa Notre ng tuwing hapon si Doc. Again, let's refrain from self-medication. Ang pinaka-safe ho nating intervention ay matulog na maayos at uminom ng tama. Tubig ho. Kumain ng nutritious Oo, food. kumain din ng nutritious food. But if all things fail, huwag na nating patagalin at tayo'y lumapit na sa mga doctor natin. Ito na naman ho ang inyong Manang Lucy ng Baguio Chronicle sa ating programang Health Matters with Doc Tom. Any parting words, Doc? Para po sa ating mga nanonood at nakikinig, dapat mas lusog lang po tayo para iwas tayo sa sakit. Health matters po talaga. Again, see you next Saturday.